Opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Minus Miss Thea Pecho Corpus, Sister El po, Elaine Apit. Aray, naantok. Energy. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes, 23 ng buwan Oktubre. Pilipinas naganap ng panibagong diplomatic protest nang banggi ng China Coast Guard ang dalawang barko sa West Philippine Sea. Pangulong Bongbong Marcos agad na nagpatawag ng command conference kasunod ng bagong insidente sa karagatan ng Pilipinas. China sinisi sa bagong insidente sa West Philippine Sea. Chinese ambassador to the Philippines ipinatawag ng Department of Foreign Affairs. Ikatlong batch ng mga overseas Filipino worker mula sa Israel nakabalik na sa Pilipinas ayon sa DFA. Department of Foreign Affairs naganda na para sa evacuation ng mga OFWs mula naman sa Lebanon matapos itaas sa alert level 3. Higit pisong taas presyo sa diesel ipatutupad bukas. Gasolina may pagtaas na 95 centavos bawat litro. Kaya mga kuya, mamaya ha, full tank nyo na. Samantala, seguridad at kaayusan sa mga libingan bantay sarado. MMDA magdi-deploy ng 1,400 na matauhan sa mga sementeryo dito sa National Capital Region. Bentahan ng mga bulaklak ng mga patay sa Dangwa matumal pa habang palapit ang Undas 2023. Mahigit 830,000 mga tauhan ng Philippine National Police, AFP, Coast Guard at DepEd pasado na i-deploy para naman sa barangay at SK elections. At umano'y malaswang campaign jingle ng isang kandidato muling nag-viral, COMELEC inalerto. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, nagharap na ng panibago na ng mga diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China. Ayon kay DFA spokesman Teresita Daza, dahil out of the town si Chinese Ambassador Huang Zilian, ay ibinigay ito kay Deputy Chief of Mission by Foreign Affairs Assistant Secretary Eileen Menjola Rao. Ito'y kasunod ng pagbangga ng barko ng China sa barko ng mga Pilipino sa ikinasang resupply mission sa Ayungin Shoal. Umaasa si Daza na rerespetuhin ng China ang soberanya at karapatan ng Pilipinas bilang responsible member ng international community. Samantala sa kaugnay na balita, nagpatawag ng command conference si Pangulong Bongbong Marcos sa national security official matapos ang pagbangga ng China Coast Guard sa dalawang barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kabilang sa mga pinulong ng Pangulo si Defense Secretary Gibo Teodoro, Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner, National Security Council Secretary Eduardo Año at mga opisyal ng Philippine Coast Guard. Ayon sa Presidential Communications Office, inatasan ng Pangulo ang PCG na magsagawa ng investigasyon sa insidente ng pagbangga ng barko ng China sa mga barko ng Pilipinas habang nagsasagawa ng resupply mission. Itinuring ng PCO ang ginawa ng China na dangerous, illegal at reckless na naminsala pa ng barko ng Pilipinas sa loob ng exclusive economic zone nito. Tiniyak naman ng PCO na seryoso ang gobyerno ng Pilipinas sa pagtugon sa nasabing issue. Samantala, ipinatawag ng Department of Foreign Affairs si Chinese Ambassador to the Philippines Huang Zilian matapos sa banggain ng Chinese Coast Guard ang dalawang barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ayon kay DFA spokesperson ASEC Teresita Daza, ginagawa nila ang lahat ng diplomatic process
kasama na ang pagpapatawag sa ambasador ng China. Ngunit nagipagbigay alam lamang kay Daza na naka-out of town daw si Huang at sa halip ang Deputy Chief of Mission ng Chinese Embassy ang humarap sa kanila. Binabastos yata tayo Oo. Ang tago tong si Wang Huang. Zilian. Ayan. Kasabay nito sinabi ni Daza na nag-hain na rin sila ng diplomatic protest. Dapat sino bang Foreign Affairs Secretary? Manalo, ha? Dapat pag balik sa Pilipinas itong si Wang, ipatawag. Sinabi ni Daza na naghain na rin sila ng diplomatic protest laban sa China dahil sa panibago nitong pangaras na naman sa mga barko ng Pilipinas. Nagsasagawa ng resupply mission ang mga barko ng Philippine Coast Guard patungo sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal nang banggain sila ng barko ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia. Samantala, muling binigyang diin ng gobyerno ng Pilipinas ang panawagan sa China na itigil na ang provocative actions na pagharang sa mga resupply mission sa West Philippine Sea. Ayon kay Jonathan Malaya, tagapagsalita ng National Security Council, ang China ang nagpapataas ng tensyon dahil sa kagagawa ng nasabing bansa. Aniya, bagamat walang nasaktan sa insidente ng collision noong linggo, ay nababahala ang NSC sa mga provocation ng Chinese vessels na dapat ay wala naman sa West Philippine Sea. Samantala, napapanahon na para reviewin ng Pilipinas ang mga estratehiya sa pagharap na ganitong pambubuli ng China sa Pilipinas sa bahagi ng West Philippine Sea. Ito naman ang sinabi ni Senator Grace matapos sa banggain ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas kahapon. Anya, habang iginigit ng bansa ang karapatan sa ating karagatan, mahalagang ipagpatuloy ang pag-usap sa mga kakamping bansa para mahadlangan ang mga ganitong agresibong aksyon ng China. Ikinatakot din ni Senator po na posibleng magdulot ng mas malalang tensyon sa rehiyon ang pinakahuling insidente sa West Philippine Sea. Partially successful ang pinakahuling rotation at resupply mission ng Philippine Coast Guard sa BRP Sierra Madre kahapon, October 22. Ito ang sinabi ng PCG at ng Armed Forces of the Philippines matapos mapinsala ang isa sa dalawang barko ng Pilipinas na sinagi ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa AFP, na monitor na nila ang 5 China Coast Guard vessel, 16 na Chinese Maritime Militia vessels at 2 People's Liberation Army vessels sa paligid ng Ayungin Shoal bago pa man nangyari ang banggaan. Una na rito maghahatid ng supplies ang mga barko ng Pilipinas papunta sa BRP Sierra Madre na nakaangkla sa Ayungin Shoal nang banggain ito ng mga barko ng China sa teritoryong sakop ng Pilipinas. Alas 4:17. Dumating na ngayong hapon ay 3 batch ng mga repatriated overseas Filipino workers mula naman sa bansang Israel. Ay sa Department of Migrant Workers, nasa 25 OFWs ang mga nakauwi na at binubuo ito ng 17 caregivers at 8 hotel workers sa Israel. Gaya naman nagdaang mga araw, sinalubong sila ng opisyal ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang sila ay mabigyan ng tulong pinansyal. Ang mga OFWs ay tatanggap ng 100,000 pesos mula sa DMW at OWA, habang 10,000 pesos naman mula sa DSWD. Handa naman ang pamahalaan na maglikas ng mga Pilipino mula sa Lebanon na isinailalim sa Alert Level 3. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega na nasa 18,000 na mga Pinoy sa Lebanon, ngunit hindi nila inaasahan na uuwi kaagad ang lahat ng ito. Pero payo ng DFA sa mga Pinoy, umuwi na hanggat hindi pa nagkakaroon ng full-blown war. Kontrolado aniya ng Hezbollah ang timog bahagi ng Lebanon at posibleng maging pahirapan ang repatriation kung hihintaying sumiklab ang tensyon. Kaugnay po niya, narito ang pahayag ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega.
kung gusto nila lahat umuwi, di kailangan natin mag-charter ng few flights. Pero ang expectation namin, unti-unti tayo mag-uwi ng kaya commercial flights na mga, parang pareho sa Israel, may mga nagsisi-uwi yan every few days. Hingin na ninyo yung panawagan, kung hindi kayo na sigurado, kung yung amo ninyo walang evacuation plan para sa inyo, mabuti pa tumawag na sa embassy. Kung kaya ninyong umuwi muna ng Pilipinas for next few months, as balikan natin pagtapos na yung gulong. Ngayon, yung mga kababayan natin sa Pilipinas din, na may kamag-anak sa Lebanon, huwag maghintay hanggang Christmas. Baka may gera na bago mabot ng Christmas. Si DFA Undersecretary Eduardo De Vega. Ayun pong may mga kamag-anak na mga OFWs na nasa Lebanon. Abay, sabihin na po sila na umuwi na lang. Huwag nang maghintay pang may bumagsak na bomba sa kanilang lugar. Babalikan po natin lang pang detalye ng ating mga balita. Naku, makuya. Sa ating mga jeepney drivers, taxi drivers, bus drivers dyan. Aba mga kuya, full tank nyo na. Dahil medyo malaki-laki ay tataas ng presyo ng diesel bukas, 1 peso and 30 centavos. At 95 centavos kada litro naman ng gasolina. Samantala, seguridad at kaayusan sa mga libingan, bantay sarado ngayon ng MMDA. At magdideploy sila ng mahigit 1,000 tauhan sa mga sementeryo. Mahigit 830,000 matauhan naman ng PNP, AFP at DepEd at Coast Guard. Abay, ide-deploy sila sa darating na eleksyon. At yung sinasabing malaswa daw na campaign jingle na isang kandidato sa pagkabarangay chairman nag-viral. Ang COMELEC inalerto. KJ nyo naman. Saya kayo. Kaya nga. Inggit lang yung iba dyan. Wala silang magandang jingle, campaign jingle. Kasi nakakagising lang kayo, no? Yung campaign jingle. Papakinggan mo eh. Ang detalye po na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa Dr. Isa Suntay, Dr. Alan Racho, Dr. Beng Lee at Dr. Laureta Evelyn. Alas 4:21. Champion. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? Said I'll wake on Christmas morning and find my stockings filled with you. Merry Christmas, Miss Thea. Wala si Mr. Ella. Sister L. Merry Christmas, Lakay. Ilang 63 days. Wow, ang bilis ng panahon. Standby sa ating mga reports. Standby, Leta Narciso mula sa Malacanang. Standby man ang Milky. Anong marching order ng ating Commander-in-Chief? Ano ang order sa National Security Council, sa DND, Coast Guard at AFP? Samantala mga kuya, ayan yung mga motorista. Aba mga kuya, makinig kayo bago pa gumabi, ha? Baka makalimutan niyo, full tank nyo na. Dahil sigurado nang magkaroon ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo bukas October 24. Ayon sa mga oil company, sa 1 peso and 30 centavos ang itataas sa presyo ng kada litro ng diesel. Sa gasolina ay meron ng mga 95 centavos. At sa kerosene ay may dagdag na 1 peso and 25 centavos kada litro effective bukas.
Ang pagbabago sa presyo ng produktong petrolyo ay nakatepende sa galaw ng sa pandaigdigang merkado. Samantala, makinig po kayo sa Lunes kasi Lakay, di ba ay eleksyon ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. So, kaugnay po niyan, sinuspindi naman ng Metropolitan Manila Development Authority ang number coding scheme sa mga araw na deklaradong special non-working days. Sa abiso ng MMDA, suspended ang number coding sa Lunes, October 30 dahil sa pagdaraos ng barangay at SK elections. Suspendido rin ito sa Miyerkules, November 1 at Huwebes naman, November 2. Dahil dito papayagang makabiyahe ang mga sasakyang may plaka na nagtatapos sa number 1, 2, 5, 6, 7 at 8. Samantala, hatawin natin ang mga reports. Unahin natin ang report mula sa Malacanang. Anong sabi ng Pangulong Marcos, Commander-in-Chief Michelet? Investigasyon sa panibagong insidente sa West Philippine Sea. Target na tapusin sa loob ng 5 araw. Alamin natin ang detalye mula kay RS14. Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, humingi ng 5 araw ang Philippine Coast Guard para tapusin ang investigasyon sa salpukan ng barko ng Pilipinas at China Coast Guard sa West Philippine Sea. Sa press conference sa Malacanang, sinabi ni Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Galvan na pangungunahan ng PCG Palawan ang mabilisang investigasyon. Simula ito ngayong araw kaya inaasahang matatapos sa Biyernes. Ayon kay Galvan, sa sandaling makumpleto ang investigasyon ay isusumite ang resulta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iginiit ng opisyal na ang dalawang insidente ng banggaan ay malinaw na paglabag sa pollution regulations. Kaugnay nito'y kinumpirma naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na naghain na ng diplomatic protest ng gobyerno kaugnay ng panibagong insidente sa West Philippine Sea. Ayon kay Teodoro, ang ginawa ng China Coast Guard ay isang lantarang paglabag sa international law. Giit ng kalihim, walang karapatan ang China na magsagawa ng law enforcement operations sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZR investigasyon lang muna, Miss Let. Oo, Lakay, hihintayin yung magiging resulta ng investigasyon, pero sabi ni Secretary Teodoro, inatasan na rin si Philippine Ambassador to China Jaime Flor Cruz na ipaabot sa Ministry of Foreign Affairs ng China yung mariing pagkondena ng gobyerno dun sa mapangahas na aksyon ng Coast Guard ng China Coast Guard dun sa Ayungin Shoal. At binanggit rin niya na ipinatawag na ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo si Chinese Ambassador Wang Xilian. Ayan, may mga nagmumungkay, Miss Let, di ba napag-usapan sa Commander Conference kanina na kung haharangin yung barko natin ay eroplano daw. Ayan. Magbagsak na lang ng mga supply ng ating mga sundalong nandun sa BRP Sierra Madre. Lakay, ang sabi ni Secretary Teodoro, magpapatupad ng karampatang aksyon ang pamahalaan, pero hindi nila babanggitin kung ano ito dahil sabi niya ay operational matters. Ayan, para hindi mapaghandaan ng China Coast Guard. Pero ang sabi ni Secretary Gibo, nung pa niya sinasabi, Miss Leta, pagka ganyan, hinaharang yung barko natin, siya ay piloto, kailangan lilipad tayo. Hindi tayo nakakalipad hanggang ngayon kasi nag-aaway tayo palagi. Kung sa halip ng paninira, magtulungan naman kaya tayo para umangat ang ating bansa. Lilipad lang tayo pag nagkaisa tayo. Edukasyon, trabaho, pagbaba ng presyo ng bilihin. May plano na po ako para lumipad muli ang Pilipinas. Sama na kayo. Ito po si Gibo Teodoro. Galing, talino, may plano. Gibo Teodoro para Pangulo. Teka, campaign, ano yan? Okay. So, wala pang order ang Pangulong Marcos sa isyong yan? Yung investigation Lakay, pagkondena at yung pagtugon dito, pero hindi binabanggit kung ano yung gagawin nila. Okay, maraming salamat, Ms. Let. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.
Teka muna, ba't napunta sa damdaming bayan? Bukas pa yan eh. Lakay mo, napakaaga mo naman para bukas. Break time na tayo eh. Lakay, porkit ako yung kasama mo ngayon, nagdadamdaming bayan ka bigla. Pero kaugnay pa rin ang usapin sa West Philippine Sea. Ang Kamara naman mariing kinundina ang China sa pinakahuling insidente dyan sa West Philippine Sea. Ang detalye balita mo, RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Lakay at Elaine, kinundina ng Kamara ang naging aksyon ng barko ng China Coast Guard na nagresulta sa pagbangga sa barko ng Philippine Coast Guard at AFP chartered boat na magdadala ng supply sa mga sundalong nakadestino sa BRP Sierra Madre. Nakasaad ito sa statement ni House Speaker Martin Romualdez na hindi lamang maglalagay sa panganib sa buhay ng mga nasa barko, naging sa regional peace and stability ng dalawang bansa. Ayon sa Philippine Coast Guard, 5 barko ng Chinese Coast Guard at 8 Chinese Maritime Militia vessels ang nagsama-sama para maharang ang ating mga barko na magsasagawa ng resupply mission. Katuwang gobyerno, umapela ang House Speaker sa China na sumunod sa International Maritime Laws and Standards Act at tiyakin ang kaligtasan ng mga barkong naglarayag sa West Philippine Sea. Tiniyak ni Romualdez, gagawin ng gobyerno ng Pilipinas ang lahat ng mapayapang pamaraan para mapigilan ang mga ganitong hakbang ng China sa mga hinaharap. Samantala, dahil sa pinakabagong insidente na naman sa West Philippine Sea, sinabi ng House Speaker, patunay na tama ang naging desisyon ng Kamara na i-reallocate ang pondo ng 5 government agencies at ibigay sa mga ahensya na nangasiwa sa seguridad ng bansa. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat ng Milky mula sa Kamara. Dumako naman tayo sa Senado. Issue pa rin ng West Philippine Sea. Kasong ihahain ng Pilipinas laban sa China. Masusing pinag-aaralan ayon kay Solicitor General Menardo Guevara. Arrest number 28, Raymond Adpaas. Please come in. Raymond. Mayor Elaine, maingat ang pamahalaan sa pagharap sa usapin ng West Philippine Sea, partikular na ang pinakauling insidente ng pagbangga ng barko ng China Coast Guard sa resupply mission ship ng Pilipinas na unay sa May 2. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, masusunod ang pinag-aralan sa ngayon kung ano ang mga kaso na ihahain at kung saan base sa kanilang paunang report na tinanggap ay hindi aksidente kundi sinadya ang nangyari. Sinabi ni Guevara na ilan sa kanilang pinag-aralan kung saan ihahain ang kaso ay sa ICLOS o International Tribunal for the Law of the Sea, Round 2 sa Philippine Court of Arbitration ng International Criminal Court o ICC. Aminado ang soldier na ito ay isang emosyonal na usapin na kailangang pag-aralan ng mabuti. Ngunit mahalaga pa rin na maresolba ito sa magitan ng diplomasya. Hinihintay pa nila ang final na report hinggil dito mula sa Department of National Defense at anumang kautosan mula kay Pangulong Bongbong Marcos. Si Solgen Guevara ay nasa Senado kanina para sa hearing ng Senate Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones ni Senador Francis Tolentino. Raymond, recess ang Senado. May hearing pa sila, ha? Tuloy-tuloy, Mayor, ang mga hearing, bagamat dahil natapos na yung mga hearing sa committee doon sa budget, ay may mga kanya-kanyang committee na nagsasagawa ng pagdinig yung mga senador na nandito maliban doon sa mga nasa abroad, Mayor. Okay. So, paano yung mga nakulong dyan? Andyan pa rin? Yung si Senior Aguila? Ayun, dito pa yung 4 at maliban doon sa 4, Mayor, yung mag-asawa na Ruiz ay nandito din. Dahil wala pang hearing na itinakda para sa kanila para desisyonan kung i-lift na yung contempt order sa kanilang 6 yung nakakulong sa pangangalaga ng Office of the Senate Sergeant at Arms. Yun ba yung mag-asawang yung may nabulag yung empleyado nila? Nanakit ng kasambahay? Si Aling LB Vergara, yun yung mag-asawang Ruiz. Itong nandito pa sa ngayon. Okay. Maraming salamat, Raymond. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Adpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Samantala, usapin pa rin dyan sa West Philippine Sea, posibleng rest back ng Amerika kasunod ng banggaan ng mga barko ng Pilipinas at China. Kailangan daw pag-aralan muna kung pasok sa Mutual Defense Treaty. Ang report mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel.
Lakay at Mr. L, kailangan pang pag-aralan ng Mutual Defense Treaty sa Amerika bago ito maimplementa. Kasunod ng pambabangga ng barko ng China sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Kapuluan. Ito ang sinabi ng Department of Foreign Affairs sa gitna ng pulong balitaan ng National Task Force for the West Philippine Sea. Kaugnay ng pinakabagong insidente malapit sa Ayungin Shoal. Ayon kay DFA Undersecretary o Assistant Secretary Teresita Daza, maihigit lamang ang MDT kapag inatake ang Pilipinas o puwersa nito sa pamamagitan ng armas o ng isang armed attack. Idiniin ni Daza na sa nangyaring sagian ng barko sa EEZ ng Pilipinas, naging agresibo o provocation ng China. Pero hindi pa malinaw kung may tuturing itong isang armed attack o kung pasok ito sa MDT. Ginawa ni Daza ang pahayag kahit kinumpirma ng NTF na ito ang unang beses na nagkasalpukan ng dalawang government sanction na barko ng dalawang bansa sa gitna ng patuloy na tensyon sa teritoryo. Ayon kay National Security Council Jonathan Malaya, nakaalarma ang insidente dahilan para seryosohin ito ng gusto ng gobyerno. Patuloy na bigla ang command conference na itinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos kaninang umaga sa ilalim ng kasunduang ginagdaan ng Pilipinas at ng Estados Unidos taong 1951. Nangako ang dalawang bansa na re-resback sa isa't isa. Oras na atakihin ang external elements ng kanilang mga bakuran. Matapos ang banggaan malapit sa Ayungin kahapon, agad naglabas ng pahayag ang US Embassy at US State Department kung saan direkta nitong ipinaalala sa mundo ang umiiral na tratado ng magkaalyadong bansa. Pakinggan natin si Asek Daza. The incident that happened is aggressive and dangerous. It's a provocation on the side of China. But at this point, whether it will constitute an armed attack that would allow the invoking of Mutual Defense Treaty is something that needs to be studied. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Danger H, ito, Edniel Parrosa. Edniel, sino nagsalita? Si Asek Daza, lakay ng Department of Foreign Affairs. Siya yung nagisilbing tagapagsalita pagdating dito sa National Task Force for the West Philippine Sea sa side ng DFA. Akala ko mula sa Chinese Embassy. Mukhang Chinay. Sinket lakay na may pagkasinket. Maputi kasi siya. Ayan, Anyway, maraming salamat, Edniel. Maraming salamat lakay at Sister El, back to you. Babalikan po natin alam pang detalye na ating mga balita. Standby, Christian Manyo. Nakalungkot na mga kuya, ha? Abay yung mga magbeberde nga na mag-renew ng kanilang driver's license. Abay mukhang balik na naman sa papel. Saklap ayan, naman. oo, anyari. Dahil nga sa ano? Sino nga judge pa nag-issue ng preliminary injunction, ha? Para pigilin na naman po mahabigan ng pag-i-issue ng plastic cards na driver's license. Alam po niyo mahabigan nakapagdududa na rin ha? Sino bang di ba dapat pwedeng umaksyon ng Supreme Court dito? Chief Justice Alexander Jasmundo? Alam po niyo although na hindi naman lahat mga ganitong TRO, parang ano na. Parang magtataka ka na minsan Parang nakakaduda na ha. Parang 2-5 na. Standby, Miss Alia Ikatlo Deport. Oras, Sister L. It's 4:41. Sister L. 4:46. At balikan natin ang detalye ng ating mga balita. Wala tayong report sa anong situation sa mga barangay at SK campaign. Oo nga. Kasi pang ilang araw ba ngayon, Lakay? Abay 7 days na lang. Election na. Pang 5 araw ngayon ng campaign period. Abay, dyan po sa Masbate, mahabigan may nagbarilan. Isang barangay kapitan ang napatay o barangay kagawad. Kagawad, Lakay. Kandidato. Oo, kaya chill-chill lang. At handang sumunod ang kandidato sa pagkabarangay chairman na si Pepe Pacheco sa COMELEC kung ipatitigil ito ang kanyang campaign jingle na controversial. Sa panayam ng DCRA, sinabi ni Pepe Pacheco na para sa kanya, hindi naman daw bastos ang kanyang viral na campaign jingle. Una rito ibinalaan ni COMELEC chairman George Erwin Garcia
ang mga kandidato sa eleksyon na gumagamit ng vulgar at gender-sensitive na campaign jingles na maaari mauwi sa kanilang pagkakadiskwalipika. Naging trending na noon at trending pa rin ngayon ang campaign jingle ni Pepe Pacheco na ginamitan ng temang Voltes 5. Narito si Pepe Pacheco. Sa akin naman po, hindi po ako nababastusan kasi po, nung una po kasi medyo kung hindi natin makukuha yung jingle, medyo hindi po naunawaan. Pero po nung tumagal-tagal, tinangkilik naman po ng tao, kaya po siguro hindi bastos kasi po nag-viral nga po. Ayan. Ang paniniwala ko po doon, kung tatanggapin sa bayan ng Pilipino, kung kailangan ko pong ihinto yan, susunod po ako sa batas. Alam mo, Sister El, may expert opinion dito ng isang Filipino professor sa University of the Philippines, Diliman. Ang sabi nitong si Dr. Ruel Aguila. Ano lakay? Kung ako ang tatanungin, hindi bastos yung jingle, pilyo lang, sabi niya. Ang reason ko, magkaiba ang Pepe. Ayan. Ano explanation niya lakay? Walang impit o diin sa dulo. Ayan. Ayun. At ang Pepe, may impit. Ayan. So ang Pepe sa kanta ay si Pepe Pacheco. At hindi yung Pepe na Baji. Ayan. Yan po ang aking expert opinion bilang PhD in Filipino, major in creative writing. Ba? May defender si Pepe Pacheco. Pero kasi di ba lakay, pangalan ng tao naman talaga yun. Siya talaga yun. Ayan. Tsaka noon din naman pinagbabat, ngayon bawal na. Pero sandali lamang, nasa ating linya si Colonel Chicadel Gawiran. Chitadel yan lakay. Ang pangalan niya Chitadel. ay Chitadel. Chitadel Gawiran. Itong si Aliyah talaga. Chitadel ang pangalan ni Colonel. Ayan, Chitadel Gawiran. Ayan. Ang spokesperson ng PNP Calabarzon. Abay, hanggang ngayon, totoo bang nawawala talaga itong si Catherine Camilon, yung beauty queen? Mukhang oo lakay kasi may person of interest na yata ang PNP. Colonel Chitadel Gawiran, ma'am, magandang hapon, Colonel. Yes po, magandang hapon po sa inyo at sa lahat po ng viewers niyo po, magandang hapon po. Ayan na. Colonel, so ano po ang latest? So, akala namin noong una parang gimmick lang. Alam mo ng mga nasa artista kung minsan, sa showbiz. May mga gimmick. So, ito po ay talagang seryosong nawawala itong si Catherine Camilon, Colonel. Yes po, opo. Si Miss Catherine Camilon po ay naiulat po na nawawala po siya since October 12 po. So, ayon po sa ulat ay meron po siyang may personal na sasakyan po siya, gamit po niya ang isang SUV at since October 12 po, napaalam po siya sa kanila na may imimit siya at pupunta lang po siya sa isang mall. So, since then ay ang mother niya ay huling nag-text sa huli siyang nag-text sa mother niya gabi na ng October 12, but since then ay hindi na siya uwi sa kanilang bahay. So inireport na po siya sa police station po ng Tuwi. So nagkanak po tayo ng investigation after 24 hours. Yun nga po from provincial committee na-activate po yung ating provincial committee on missing persons, but after thorough evaluation, in-accept na po siya sa regional committee on the on missing persons. So nag-convene na po yung ating regional committee at sa ngayon po tuloy-tuloy po yung ating investigation. At meron na po tayong person of interest, although hindi pa po natin pwedeng i-divulge po yung katauhan po ng ating person of interest, but continuous pa rin po ang pagkikipag-ugnayan natin sa family
at maging sa iba't ibang members po ng regional committee. Like, kasali po dyan yung CIDG, yung forensic unit, anti-cybercrime unit, yung HPG, at iba pa pong investigating body ng probinsya, ng Batangas at ng regional office. Colonel, so ano po ang motibo rito? Kidnapping po ba? May alitan? Ano po ang motibo, Colonel Gawiran, ma'am? Sa ngayon po, hindi pa po malinaw ang ating pong motibo. Yan pa po ang isa nating alamin. Sa ngayon ay lahat pa lang po ng ating all avenues po ng ating pag-iimbestiga ay sinasagawa po natin at lahat po ng maaring puntahan ni Miss Catherine ay sinusuyod po natin. Magkakanap po tayo ng interviews sa mga kakilala, mga kaanak, mga kaibigan po niya at nakikipag-ugnayan po din tayo like nakipag-ugnayan po tayo sa maging sa Batangas Port. Baka sakali tayo na paggawi doon yung sasakyan ni Miss Catherine. Kaya nga po, tumutulong na rin po, pati Coast Guard po. And then even sa mga lahat po ng pwedeng daanan po ng sasakyan na ginamit po ni Miss Catherine nung araw po na nawawala siya. So, Colonel, ma'am, hanggang ngayon, even yung sasakyan niya po, hindi pa rin po nakikita? Yes po. Naging challenge po sa atin yung mga lugar na pinuntahan niya. May mga lugar po kasi na kung hindi malabo ang CCTV ay hindi po talaga gumagana yung CCTV o sira yung CCTV. So yan po yung isa sa naging challenge natin. Pero hindi naman po tayo tumitigil sa pagbabacktrack ng mga possible na dinaanan ng sasakyan. Ano po, ma'am, ang statement ng kanyang pamilya? May nag-contact daw po ba sa kanila regarding kay Miss Catherine? So far po, sa ngayon po, wala pa po. Yung pa rin po, yung huli po nilang pag-uusap ng October 12. Sa ngayon po, wala pa naman po tayong nare-receive ng mga information from sa labas po ng pamilya o sa mga anonymous po na mga kababayan natin. So, pero yun nga po, tayo talagang humingi din ng tulong at nananawagan sa ating mga kababayan na baka sila po ay may alam na informasyon ay ipagbigay alam po sa atin. Ayan, na siguro magpakalat ng litrato niya para makilala itong si beauty queen na si Catherine Camilon. May boyfriend po ba siya, Colonel? Based sa atin, wala po. Si Miss Catherine po ay isang high school teacher. Single po siya. Taga-barangay Rilipui. So, wala po tayong information kung siya po ay may boyfriend. Based sa ating report ay single naman po siya. Pero kung sa boyfriend, wala po tayong information. Colonel, yung plate number ng sasakyan na ginamit ni Miss Catherine. At anong klase ng kotse? Anong klase? Anong model? Opo. Unit? Isa po siya Nissan Juke na SUV, color metallic gray po siya at may plate number po siya na NEI 2990. NEI 2990. Ayan. Okay, Colonel Gawiran, ma'am, maraming salamat. At sana nga ay lumabas at mailabas at mahanap at mailigtas itong si Catherine. Thank you. Yes po, maraming salamat din po. Pakaibigan, Colonel Citadel Gawiran, ang spokesperson ng PNP Calabar Zone. Samantala, balikan natin ang mga reports. Report mula kay Christian. Ang renewal ng driver's license, ito lakay na mag-e-expire simula November, posibleng palawigin at bumalik sa papel dahil sa preliminary injunction ng korte sa plastic cards. Ayon po yan sa Land Transportation Office. Ang detalye balita mo, RH8, Christian Zigulumanyo. Christian? Lakay at Sister L, kinumpirma nga ng Land Transportation Office sa mayroong preliminary injunction ang Quezon City Regional Trial Court para ipahinto ang delivery ng mga plastic cards sa ginagamit sa pag-iimprenta ng lisensya. Kaugnay pa rin ang pagkwestiyon ng losing bidder na All Card Incorporated sa pagkapanalo ng Banner Plastic Card Incorporated sa korte dahil mayroon silang mas mababang bid sa nasabing procurement. Pero paglilinaw ni LTO Chief Assistant Secretary Viger Mendoza II, ito
ito'y hindi pa agad ipatutupad hanggat hindi pa nakatagbibigay ng 6 na milyong pisong ban sa korte ang petitioner. Pero ayon kay Mendoza, sa oras na ipatupad ang preliminary injunction, mapipilitang sumunod ang LTO at posible nga maapektuhan muli ang renewal ng mga lisensya, partikular na mga driver's license na mag-expire sa Nobyembre at mga susunod na buwan na kanila ulit palalawigin ang expiration at gagamitin ng papel na lisensya. Sa datos ng LTO, sa kontratang 5.2 million na plastic cards, nasa 1.9 million pa lamang ang nadideliver na ginagamit para matugunan ang backlog mula noong Abril. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas. Yes, Lakay. Sinong judge ang nag-issue ng preliminary injunction? Saang korte ito? Wala pala kay sinasabi dahil hindi pa ito pinatutupad hanggat wala yung bond na ibinibigay ng petitioner. Pero ito, Lakay, ay sa Quezon City Regional Trial Court ayon sa LTO, Lakay. Sino ba nag-petition dito na pipigil sa pag-issue ng plastic card na driver's license? Yung loser bidder, Lakay, na All Card Incorporated dahil ang kanilang argumento mas mababa yung kanilang bid sa nasabing procurement, bakit hindi sila yung nanalo. Ayan, alam mo, yung pababaan ng bidding din dyan, sabi ng Pangulong Digong Duterte, hindi dapat sinusunod din yan dahil kung pinakamababa nga, bulok naman yung yung produkto, di ba? Ayan, katulad na lamang ng mga ng mga police cars, ayan, alam mo yung Mahindra. Ayan, nakita mo, nasa yung mga Mahindra, kung Toyota man lang, kung Mitsubishi man lang yan, o kaya Isuzu, baka buhay pa yan. Pinakamababa yung Mahindra, wala namang pyesa rito, walang service. Tama ka dyan, Lakay. Kaya ngayon, pinag-aaralan ng LTO kung pwede nga ba yung lisensya na online na yung gagamitin o kaya naman ipa-imprenta na sa gobyerno yung mga lisensya sa mga susunod na taon para hindi naman problema katulad dito, Lakay. Okay, maraming salamat. Pagka ganyan, kung lahat na lamang ng losing bidder, ano mangyayari sa gobyerno natin? Nakakaloka naman yan. National Printing Office na yung pinag-aaralan nila na mag-imprenta ng lisensya, Lakay. Ayan, so anong gagawin namin sa mga lisensya? Pwede bang huwag nang sundin yan ng LTO? Ilalaminate na lang. Ang pinabanggit ni LTO Chief Vigor Mendoza, baka lumapit na sila sa Solicitor General para i-apela itong preliminary injunction sa Court of Appeal. Ayan, kaya ko tinatanong kung sinong judge Ayan. Alam mo, although na hindi naman lahat, pero pagka ganito mga usapin, may kinalaman sa bidding, baka mamaya, may kalokohan yan. Ang hirap na mga bidding. Maraming salamat, Mr. Gigolo, Christian Manyo. Back to you, Lakay, and Sister L. Naku, bad news para kay Pepe Pacheco. Lakay, nakakaloka. Bakit? Pinatake down na daw pala ni Commission on Elections Chairman George Garcia ang viral na campaign jingle ng kandidato sa pagkabarangay o punong barangay na si Pepe Pacheco dyan sa barangay Aliaga, Nueva Ecija. Ayan na. So, Pepe, palitan mo na yung jingle mo, ha? Nakaiwag ka na din daw ang patugtog. Hindi naman kandidato. Pero ito, Lakay, yan ay sinabi ni Chairman Garcia sa isang text message sa mga reporter. Ayan. According to Comelec Boy George, Chairman Attorney George Erwin Garcia, ayan, tanggalin na raw po ang campaign jingle ni Pepe Pacheco. At sabi naman niya, Lakay, susunod siya, di ba? Oo, sabi susunod siya. Susunod daw siya. Gagawa na lang siya ng ng iba. Bago ulit. Ibang jingle. Mag-viral ulit. Balitang showbiz, Sister L. Eto, Lakay, ang trending at pinagpipiestahan ng mga Marites online, si Richie Rivero. Ba't pinagpipiestahan? Kasi, Lakay, controversial tong si Richie. Bakit? Si Richie ay ex ng aktres na si Andrea Brillantes. Teka, at na-involve dyan. Teka, ito bang Richie, babae, lalaki? Lalaki yan, lalaki. Basketball player yan, Lakay, si Richie Rivero. Okay. At kaya siya nag-trending before, Lakay, kasi ang ex niya ay si Andrea Brillantes, na bago pa sila naghiwalay, ay meron na daw third party. Parang si Thompson, yung si Clay Thompson. Grabe ka naman, Lakay. Sa Hinebra, di ba? Si ano ngayon?
Scotty Thompson, ayan. Diba? May asawa na yun, Lakay. Pinakasalan niya na yun. Oo nga, pero may may girlfriend siya, tapos iba yung pinakasalan. Yun yung wife niya ngayon. Ito naman si Richie Rivero naman, Lakay, habang sila pa ni Andrea Brillantes, na-chika na sila nitong si Miss Leren May Bautista. Etong si Leren May ay isang dating beauty queen at ngayon ay isa na siyang konsehala dyan sa may Laguna. Kaya controversial to, Lakay. Alamin natin ang buong detalye dahil kinonfirm na sila nga ni Richie at si Leren May. Ang detalye mula kay Showbiz Princess Aliyah Ikatlo. Aliyah. Lakay at Sister El, kumpirmado na nga ang relasyon ng basketball player na si Richie Rivero at ang beauty queen politician na si Leren May Bautista. Sa Instagram post ni Rivero, ipinakita nito ang litrato ni Leren na nasa loob ng sasakyan na tinawag niyang Real Queen. Sa kanyang caption, sinabi ng basketball player na pinagpala raw siya dahil nahanap niya na ang the right one at poprotektahan niya raw ito sa lahat ng bagay na hindi ito deserve. Laging nakakatagot ng bashing ang dalawa dahil si Leren, ang tulad ng sinabi mo, Sister L, ang itinuturong third party sa hiwalayang Richie at young actress na si Andrea Brillantes. Idiniin pa ni Richie na wala silang itatago ni Leren dahil wala naman daw silang dapat ikahiya. Wala daw ng agaw at walang inagaw. Pinuri pa nito ang kanyang rumored girlfriend sa commitment bilang Los Baños, Laguna Consular. Para sa Breaktime Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Aliyah Ikatlo de Fort. Naku, baka maraming baka maging underdog itong si Pepe Pacheco. Sabi ni parang Vic Lima, baka manalo pa yan. Oo nga, di ba, Lakay? Anyway, bago ito magpaalam, happy birthday muna kay Judge June Pascua. At ganoon din kay Mr. Noli Tiburcio. At binabati ng Sandigan 82. At kay Manong Kuyang Noni Gahete, happy birthday Manong Noni. At ganoon din kay General Reynaldo Mapagu, Colonel Joseph Espiritu, Colonel Norma Dimaano, at ganoon din kay Brother Romy Azurin, Brother Rodolfo Cadelinia Jr. at Sister Tess Luna. Happy birthday! At nga pala, nanonood sa ating mga taga Manila Bulletin, ay parang Rocky Nazareno, happy birthday pare ko, ha? Alam ba tayong fundador super special dyan? Yun. Ayan, wala bang yung pamirienda mo dyan sa Manila Bulletin, pare ko, ha? Rocky, malapit lang naman kami. Pwede mo yung ipa-grab. Ayan. Pwede mo ipa-grab, dali-dali lang ayan, naman. Lapit-lapit lang. Pwede namin hintayin. At yan na mahabian ang kabuhan natin palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Sa pangalan po ni Miss Thea Pecho Corpus, Sister L po, Elaine Apit. Mabalansyadong balita susunod na Chairman of the Board, Henry Ura at Miss O, Karen O. Yong. Bye-bye!